will be amazing pag sinalubong ng barkadang munon ng sorpresang so exciting. Samahan mo pa ng impormasyon, talento at mga kwentong very inspiring. Maging excited, updated at motivated mula Lunes hanggang Biyernes sa Morning Balitaktakan. Mayat niya! Feel Good Friday na! Ang mga hari at reyna na good vibes balik sa Morning Balitaktakan. Mayat niya. Mayat niya talaga. Oo, kahit na feel good tayo ngayong umagang ito. Naku, ang misma ang mga ka-MB, eto na nga napasok na nanalanta na itong si Typhoon Storm. Oo, Typhoon Storm Krising. Si Krising. Tama. Dito sa Northern Luzon, mga ka-MB. At eto nga't marami na tayong mga na update mula sa Pag-asa regarding nga sa signal number warning. Wind signal number, Siyempre, umpisan muna natin yan sa mga signal number 2 na mga lugar. So, signal number 2 na po dyan sa may Batanes, sa may Cagayan, including Babuyan Islands, dyan sa may northern and eastern portions ng Isabela, Apayao, northern portion ng Kalinga, northern portion ng Abra, dito sa may Ilocos Norte, northern portion ng Ilocos Sur. Samantala naman, mga ka-MB, ang signal number 1, nariyan ang ibang bahagi ng Isabela, ganun din ng Quirino, Nueva Vizcaya, rest of Kalinga, Mountain Province, Ifugao, rest of Abra, Benguet, kasama na tayo dyan. Rest of Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, northern portion ng Aurora, northeastern portion ng Nueva Ecija, Polillo Islands, Camarines Norte, Catanduanes, northeastern portion ng Camarines Sur. At dahil nga dito dahil nga sa mga signal, wind signal warning numbers, may mga ilan na mga paaralan na po, mga ka-MB, ang nagsuspinde ng kanilang mga klase. Miss Angelica? Yes po, isa na po dito ang Ilocos Norte dahil all levels yan, both public and private schools. Tapos sa government po, wala po silang pasok. Sa Ilocos Sur din po, La Union, Sabangar, Balawan, Luna, Bacnotan, Bangar, Baguio City, preschool to senior high school po yan. Sa Cagayan naman po, sa Sanchez Mira, Santo Niño, preschool to senior high school, at saka sa Santa Paracedes, Claveria, sa all levels po yan, both public and public schools po, and of course sa Abra po mula kindergarten, sa both public and private school din po yan. Pati sa municipality ng Tuba din, ay nag-suspend din na rin sila ng preschool hanggang sa anong tawag dito? Senior high school. Oo, ngayong araw na ito. Naku, abang-abangan lamang po ang mga latest updates din ng ating ng kaganapan. Ngayong meron nga itong si Bagyong Krising at yung mga suspensions po ng mga klase, pumunta lamang sa ating official Facebook page, ang Regional News Group RNG Luzon. Miss Angelica? Meron din po dahil sa Nagilian, all levels po. Sa San Juan, all levels. Aringay, Agoo, Bacnotan, Bagulin, Balawan, Bangar, Bawang, Cabal, Luna, Nagilian, Pugo, Rosario, San Gabriel, Sudipen, Santo Tomas, sa Santol at San Fernando, all levels po yan. Opo. At meron din po dahil sa probinsya po ng Pangasinan. Opo, wala din pong pasok po dyan. Sa mga ibang paaralan naman po na hindi po natin nabanggit o mga lugar na hindi po natin nabanggit, ay maaari po rin kayong kumonsulta sa mga Facebook pages din ng mga schools po ninyo para malaman kung walang pasok. At pero feeling ko naman pag mga ganito na talaga, nasususpindi na yan O lalo na sa mga pampublikong paaralan. Totoo yan. Meron yung kanina lang sa La Trinidad, parang 6 a.m. na po nila dineclare na wala pong pasok mula preschool hanggang po sa high school. Oo. So mag-ingat-ingat po tayong lahat. Yun lang lagi po nating paalala, mag-ingat po kapag may bagyo. At samantala sa mga may pasok pa rin, like especially yung mga empleyado. Magdala pa rin po tayo ng pananggalang sa ulang at pananggalang sa lamig. Kasi mahirap po ang magkasakit sa ganitong mga panahon. At ingat-ingat sa mga
pagmamaneho, siguraduhin po yan na kapag meron man kayong na-schedule na pupuntahan at hindi talaga kailangang masuspindi yon, yung pagpunta ninyo, i-check po natin yung ating mga sasakyan at mag-ingat po tayo sa pagmamaneho dahil alam naman po natin na madulas ang mga daanan sa mga ganitong klase ng panahon. Totoo. At hindi lang dapat ang sasakyan ang chine-check, kundi pati yung sarili mo para naman lahat safety, kasi hindi natin maiiwasan na yung may mga driver talaga na may lakad pa rin kahit umuulan, pero dapat lagi nating tatandaan yung bagets ng BCPO, so para po lahat tayo ligtas. At syempre mga ka-MB, sa mga mang-iiwan naman ng kanilang mga tahanan at lalabas papunta sa mga trabaho, tanggalin po natin yung mga saksakan dahil hindi natin alam yung moisture. Totoo yan. Baka biglang pumasok yan dyan sa mga outlets natin at maging cause pa yan ng sunog. Samantala mga ka-MB, yung mga nabanggit po natin kanina ng mga levels ng mga walang pasok, mga signal numbers, maaari po tayong pumunta o bumalik sa Regional News Group RNG Luzon Facebook page para po makita yung mga lugar natin doon at mga paaralan na walang pasok. Totoo. Pero yung mga dito sa Baguio City, mga college po may pasok, so ingat-ingat po tayong lahat. Magdala tayo ng kapote, ng payong, ng tubig, tapos mga pananggas sa lamig. Exactly. Alam mo, pag ganitong mga maulan, Miss Angelica, mga ka-MB, iba yung amoy, Oo. Diba? Mararamdaman mo talaga yung singaw ng lupa. Oo, ang tawag dyan, earthy. Medyo earthy yung amoy niya. Oo, pero syempre, wag naman tayong papatalo. Lalo na sa mga kababaihan, kahit na hindi ka naligo. Oo nga. Meron ka pa rin fragrance na lalabas. Oo, hindi ibig sabihin na may bagyo po, hindi ka na mabango. Oo, at hindi ka maliligo. Really, kaya naman, alamin natin yung iba't ibang mga women's fragrance para naman kahit papaano tayo pa rin yung mangibabaw ang amoy habang tayo ay walking under the rain. Wow! Dito lang yan sa Girl Things. Girl, what's your scent? Ang tamis ng amoy mo, ha? Ano ka ba? Gusto ko kasi yung mga fruity scents. Ikaw ba? Ang sexy-sexy ng amoy mo, ha? May pinapormahan ka ata Hoy, wala. Mahilig lang talaga ako sa mga sexing amoy. Pero hindi ka ba naku-curious sa ibang sense ng women's fragrance? Like may mga pabango pang date, di ba? May mga pabango din na pang sabunutan dun kapag may sale. Sa dami ng pabango sa market ngayon, minsan ang hirap pumili. Pero alam mo ba, bawat scent ay may personality. Just like you. Ang pabango, hindi lang basta amoy. Isa itong pahiwatig ng ugali, mood, o minsan ng love life. Tara, kilalanin natin ang iba't ibang uri ng halimuyak para sa kababaihan. Warning, may emotional damage kapag naamoy mo. Unahin natin ang floral scents. Ito yung mga pabango na amoy garden, rose, jasmine, lavender. Bagay ito sa sweet and romantic na vibe. Kung mahilig ka sa soft and feminine look, bagay na bagay sa'yo to. Na para bang nasa Garden of Eden ka pag naamoy mo to. Amoy manliligaw mo ng 2 years, tapos di mo sinagot. Kung gusto mo naman ng pabangong masaya at youthful, try fruity scents. Usually, may notes ng apple, peach, or berries. Fresh, fun, and flirty. Yung tipong matatalo pa sa sweetness ng jowa mo pag naamoy mo to. Perfect to kung gusto mong amuyin ka ng crush mo dun sa jeep. Kung fierce ka, go for oriental or spicy scents. Warm and exotic ito. May halong cinnamon, vanilla, or amber. Fusion of sweet and earthy scents. Pang mystery woman ang dating, yung tipong hindi ka naman kilala, pero mapapalingon sa'yo. Ay, grabe. Nakaka-sexy naman pala. Para sa mga strong, independent, pero chill lang, bagay sa'yo ang woody scents. Amoy sandalwood or cedar. Medyo earthy pero eleganteng amoy. Smooth at creamy ang dating. Amoy fresh forest pero hindi amoy lumot ha. Yung parang amoy na gusto mong ulit-ulitin kasi nakakakalma at nakakabighani. Yung amoy na hindi loud pero nakaka-attract. At kung mahilig ka sa clean at minimalist na amoy, try fresh scents. May halong citrus, lemon, or ocean breeze. Na para bang kakatapos mo lang maligo. Kahit na, huy, kanina pa ako babad na babad sa araw dito. Amoy bagong ligo kahit 1 hour nang ma-stuck sa traffic. Tandaan, ang fragrance ay extension ng personalidad mo. Kaya go lang, spray lang ng spray. Kayo ba mga ka-MB? What's your scent?
Tunay nga namang napakabango ng mga babae pero walang mas babango sa katabi ko. Pero bago natin siya kilalanin, pagkatapos ng usaping pangrinan, ako naman kumuha naman tayo ng update sa mga nais mamuno ng ating barangay. Dito lang yan sa Usap Publiko. At kasama na nga natin ngayong umaga si Attorney Elinita Julieta Banging Kapuyan, ang Provincial Election Supervisor ng COMELEC Regional Office. Good morning, Attorney! Good morning, Miss Angel. Good Good morning po sa morning. lahat ng viewers ng Regional News Group Luzon. Kamusta po ang morning natin? Mabuti naman at medyo umuulan-ulan na ngayon kaya kahit ba malamig sa labas, mainit pa rin yung usapang barangay elections. Ayun na nga na-mention mo na, Attorney, ano po ba ang topic natin ngayong umaga? Ang topic natin ngayon ay COMELEC Resolution 11155. So dati po kasi July 1 to 11 ang ating registration ng new voters natin for the barangay and SK elections. Pero ngayon po is already August 1 to 10. May panibago na po tayong calendar of activities, Attorney. Tama po ba? Yes. Ayan po, Attorney. Ano-ano po ba ang mga nakasaad sa aktibidad doon sa calendar of activities para sa darating na SK and barangay election? Apo, para po dito sa sa registration natin ng new voters, that's August 1 to 10. So ang oras natin is 8 a.m. to 5 p.m. no noon break. Pagkatapos, baka Saturdays and Sundays matamaan 'yon, may trabaho pa rin kami ng Saturdays and Sundays. So, ready na po kami for that. Meron din pong special satellite registration tulad ng para sa seniors, para po yan sa PWDs, yung mga women, yung mga youth, merong gano'n. Kapag meron ding satellite registration po sa mga barangays, if magre-request po sila. So, ready na po kami, all systems go. And by the way, baka gusto nyong malaman, automated ba yung elections ng barangay elections? Hindi po, that is manual elections. Dahil wala tayong transmission kasi ang proclamation natin is within the barangay level. Attorney, kailan daw po ang eksaktong halalan at anong oras daw po magsisimula at matatapos ito? Itong halalan natin is December 1. 2025. So, bago magpasko, mag-e-election tayo ng barangay and SK elections, granting na hindi ito mapopostpone at wala pang batas naman na postponing barangay and SK elections. So, December 1, ang oras, di ba, pag regular voter ka, 7 a.m. to 3 p.m. Pero kapag yung vulnerable sectors, tulad noon, baka i-implement nila, although wala pa tayong COMELEC resolution concerning that, ang oras noon is 5 a.m. to 7 a.m. for yung seniors, pregnant women, at saka po yung mga PWD. Attorney, marami pa po kasing may mga hindi pa po nakakakita nitong mga activities, calendar of activities natin for this upcoming barangay and SK election. Gaano daw po ba katagal yung campaign period? Kailan daw po ba magsisimula din yung pag-submit ng kanilang COC? Yung campaign period natin, November 20 to 29. Maiksi lang yan, Kasi syempre, doon lang naman po kayo sa barangay. Magka-campaign, hindi naman kayo buong City of Baguio, buong munisipyo, hindi naman. And also, sinabi sa Omnibus Election Code, the barangay and SK elections is the most inexpensive and expeditious kind of elections sa ating lowest local government unit. Kaya, lang yan, limited lang yan to house, mga ganon, and then yung mga simple activities lamang. Ngayon, filing of certificates of candidacy is October 1 to 7. So, isang linggo lang yan, Tuloy-tuloy yan, wala tayong holiday or Saturdays and Sundays. Kung meron mang Saturdays and Sundays, naka-overtime kami. Attorney, may nagtatanong din kasi, paano naman daw po kapag, kunwari, yung araw na yun, biglang nagkasakit yung bata, hindi makapag-register, makapag-transfer, pwede daw po bang yung guardians o parents na lang nila? Wala po tayong ganun, pasensya na po. Ang talaga pong kailangan magrehistro o kaya magboto din ay it has to be in person. Wala tayong batas po ngayon, wala pa naman, na pwedeng magkaroon ng yung pong proxy na voting o kaya ang magsasubstitute sa'yo para sa voting ay yung parent mo or any relative within 4th degree of consanguinity or affinity. Wala pong ganun. So you have to go in person. Attorney, meron din po bang schedule for barangay level verification ng mga listahan ng mga botante? Meron din yan na nakaschedule bago mag-eleksyon. So titignan namin kung lahat po nung nandun sa listahan ay nandoon sa
yung pong records namin. Kaya nga merong nakalagay po dyan na you can apply for reconstitution and reactivation and reinstatement. Pag sinabi nating reinstatement, yan po yung may pangalan ka nga noon, pero pagtingin mo, may record ka sa amin, yung pinirmahan mo na voters registration record, wala ka naman sa listahan. Paano Or yun? kaya papaano mo siya, ipapa-reinstate mo. So kabaliktaran nun, nandun ka sa, wala kang voters registration record, pero nandun ka sa listahan, ipapa-reconstitute mo naman yung voters registration record mo. So yun yung pinagkaiba. Pero take note, wala tayong transfer po na local transfers. For example, you like to transfer from one barangay to another kasi yung, alam mo naman, sa SK law, meron tayong anti-dynasty provision within second degree of consanguinity or affinity, hindi ka pwedeng tumakbo. Pag ang relative mo, yung bang tatakbong kagawad or tatakbong yung barangay, punong barangay. So, lilipat ka sa kabilang barangay ngayon. It's not allowed. So, ang transfer lang na allowed natin ngayon for this period is yung galing sa post ng overseas. Tapos, uuwi siya dito na siya magta-transfer. Yan lang po ang transfer na tinatanggap namin. Pagkatapos, granting na siya po residente 6 months before elections. Attorney, dito kasi last midterm election po, meron din po tayong for pregnant women, PWD, same din po ba dito para sa local? O most likely po yan din yung gagawin namin. Yan po yung tinatawag na early voting. So yung early voting natin is 5 a.m. to 7 a.m. Tapos po, malamang i-allow din po yan. We'll just wait for the resolution na magsasabi na oo, i-implement namin ulit. Attorney, dito din po kasi December 1 din po ang election day. After po ba ng election day, magsasubmit na rin po ba agad ng SOSE ang mga tumakbong kandidato or tapos same din po ba ang duration ng time nila? Yung pag-submit ng SOSE, ang last day is tatandaan nyo po, December 31, 2025. So that is 30 days from the date of elections. Yun talaga. The same din with yung national and local elections natin. Pero etong may isa akong advice dito sa ating mga magpa-file ng COC. Once you file your certificate of candidacy, you are already considered a candidate. Yan hindi tulad noong yung in-apply natin yung 9369 Republic Act and then yung pong ano po ba kasi yung 9369? Yan po ang law which allows COMELEC to use automated election systems. Ngayon particularly sa section 15 noon nakalagay po na a candidate or a person who is aspiring to be a candidate, he files a certificate of candidacy, does not become a candidate until the beginning of the campaign period. Yan ang sinabi. So, kapag final niya yung COC niya, hindi pa siya kandidato. Kaya, anong ginawa nila? Nagpa-place ng ad sa TV, sa radio, tapos nangangampanya ka na dyan, it's not considered premature campaigning kasi you're not considered a candidate yet. Pero, etong sa barangay elections, walang ganun. Kasi hindi nga automated. This is manual elections. Kaya, mag-a-apply na ngayon ang Section 80 of the Omnibus Election Code, which is premature campaigning. Kaya pwede kang maging liable dyan kapag nakasuhan ka at kung na-convict ka man, it is a ground to disqualify under Section 68 of the Omnibus Election Code. Attorney, pwede, kapag po ba may cases ka na like, parang na-convict ka before, parang ilang years na ang nakaraan, may chance pa rin po ba na kapag gusto po nilang tumakbo bilang isang kandidato sa barangay officials, pwede pa rin po ba? O kapag di ba, ang offense mo, which will disqualify you, must be punishable by imprisonment of not less than 1 year. Yan yung rule dyan. So kapag na-convict ka na dyan, disqualified ka, syempre. So, hindi ka makakatakbo. Unless, yung pong na-pardon ka. O, diba? Na-pardon ka, napatawad ka, so okay yun. Pero kapag nag-lapse na yung 5-year period from the time that you have served your sentence, okay ka na kasi pwede ka nang bumoto ulit. Magre-revert yan. Pero pagdating sa kwalifikasyon, kailangan po yung penalty na ihahataw sa'yo o na-impose sa'yo, hindi mas mataas sa prison mayor.
Pag sinabi po nating presyon mayor, yan po yung mas matataas na mga penalties na merong nakaakibat na accessory penalty na perpetual special disqualification. Pag sinabi nating perpetual special disqualification, yan po yung accessory penalty na hindi ka na makakabalik to serve public office and to exercise your right of suffrage. So, kung convicted ka, tapos ang penalty mo is higher than presyon mayor, which is 12 months and 1 year to 20 years. Mga ganun po kasi yung duration nun. Then, ano ka na? Perpetually disqualified. So, kahit ano pang pag-file mo ng COC, disqualified ka. Kaya kakasuhan ka ng disqualification. Pero kung ang penalty mo is lower than that, presyon correctional, 6 months and 1 day to 6 years, yan lamang, pag na-serve mo na yung penalty yan, yung accessory penalty, which is disqualification to hold public office, will only last sa duration niya sa principal penalty, based on the principal penalty. So, ang mangyayari, pag na-serve mo na yan, hindi ka na disqualified. Yun ang effect nun. So, dapat mag-commit kayo ng crimes or offenses yung hindi punishable by presyon mayor and higher. Grabe naman yun. Pwede pala. Hindi pala exempted. So, pwede tayo. Hindi, pero wag po nating gagawin yun. Oo. Unless Pero, ma-pardon kayo, ha? Unless ma-pardon kayo. Ma-pardon So, lang. okay yun. Kahit murder. Opo. Pero Joke lang attorney, po. may question po galing sa netizen. May mga post daw po kasi silang nakikita sa FB na pinirmahan na daw po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban daw po sa barangay election. Totoo po ba ito, attorney? Wala pa naman kaming, kung meron man, hindi pa nakarating sa COMELEC yun kasi wala pa kaming notice na postpone po yung barangay and SK elections. Kaya ang trabaho lang naman po namin is we will implement kung ano yung pinagagawa sa amin sa batas at saka sa Congress, kung ano yung lalabas na batas, yun yung ifa-follow namin. So parang kahit po kunwari one day before the election, bigla pong napirmahan, andyan na, hindi po matutuloy yun. O basta nag-take effect na yung law. Okay. I-implement na namin po yun. Unless merong mag-file po sa Supreme Court ng restraining order na hindi i-implement yan, tapos questioning the constitutionality nung law which postpones barangay and SK elections, then matutuloy pa rin yung ano natin hanggang sa maging final po yun, yung decision ng Supreme Court. Pero ready na po ba ang COMELEC for barangay and SK election? Opo, sa timeline po namin, kami ay pagdating ng November, handa na kami. So, ngayon po, yung preparasyon pa tayo para sa registration, pero wala tayong transfers ngayon. Registration, yung inspection of polling precincts, tapos holding of yung mga information dissemination, mga ganun pa lang kami sa stage na ngayon. Pero attorney, paano naman daw po kapag naglaps ito into law at di napirma ni BBM? Hindi siya pwedeng mag-lapse into law kapag hindi na pirmahan ni President. Okay po. Now, malinaw na. Pero attorney, last time po kasi nung midterm election, di ba meron pong mga precinct number na binigay po ang barangay opo sa amin. Ngayon po ba may ganun pa rin po or mag-stick na po kami doon sa binigay noong midterm election? Yung tinutukoy nyo po yung voters information sheet. Yes po. Dati po kasi meron yun. Ngayon, hindi pa lumalabas yung resolution kung kami mag-i-issue ng voters information sheet. Kasi yung dating sa midterm elections, yun pa rin naman ang presinto nyo. Yes. So, pwede na pa rin naman kayo mag-precinct finder o kaya pumunta kayo sa COMELEC website o kaya do sa FB page or tawag kayo sa amin. Tapos, pwede nyo naman tanungin ulit kung ano yung precinct numbers nyo. Pero walang pagbabago yan unless ikaw ay natanggal dahil matagal ka nang hindi bumoto or for any court order or for any other cause. Ayun po, attorney. Last question naman po, attorney. Ano naman po yung paalala natin sa mga botante for this upcoming barangay and SK election? Hindi lang po sa botante, pati rin po sa mga gustong tumakbo bilang kandidato po. Para sa mga voters po natin, huwag niyong maliitin itong barangay and SK elections. Talaga namang pong it is one of the most important elections kahit doon lang po tayo sa barangay level. Kasi syempre, una nating takbuhan kapag may problema tayo is yung barangay natin. Kaya kailangan din nating piliin kung sino yung representative natin dyan sa ating mga barangay. So go out there and vote. At syempre, para po sa mga SK, yung edad nyo po, pag 15 years old kayo to 30, pwede po kayong mag-participate sa SK elections. Pero you have to register, syempre. Pero yung 15 to 17,
pagka nakaabot na kayo dyan, mag-register kayo for SK elections. Pero kung dati na kayong registered as SK, tas bigla kayong tumanda, naging 18 na kayo, 19, 20, 21, wag na kayong mag-register anew kasi meron kaming program na may extract namin yan at mapupunta ka na as a regular voter. Pero magiging 2 ang balota mo ngayon kung below 30 ka pa kasi ang range natin ng SK is 15 to 30. So ang bibigay sa'yo is first ballot SK. Then second ballot as a regular voter. O lastly, meron po tayong sa website natin, you can download yung ating forms na registration forms. Tinatamad na kayong pumunta doon sa COMELEC office para mag-fill up ng form. Pwede nyo nang fill upan agad, then submit na lang para you just take your oath, thumb mark na lang kayo, then kukunin namin yung biometrics nyo. Pwede rin naman yun. Pero may tanong, pwede ba raw online registration? Hindi pwede yun kasi wala pa tayong online registration. Wala pa tayong batas na nagsasabing pwedeng mag-online registration. That was only applicable doon po sa yung overseas voter. Opo. Tapos, with respect to gusto ko kayong i-invite sa aking website, attorneyejtabangin.com. Meron po akong book entitled Insider's Notes on Election Laws. So, first edition, yung pong fundamentals. Then, second edition, tungkol po sa lahat ng disqualification cases na yung bang basic na pwedeng malaman ng isang kandidato. At this is available doon po sa Jet Bookstore. Kung wala po, wala kayong time, you can message me at 0917-507-2439 or punta po kayo sa attorneyejtabangin.com, ang aking website. Ayun po, thank you so much, attorney. Talaga naman kung talagang nakipag-participate ka noong midterm election, dapat the same din po yan dito sa barangay and SK election. Totoo nga po yung sinabi na attorney na talagang kapag may problema sa bahay nyo o sa mismong community ninyo, ang unang-unang tatakbuhan nyo lang naman is barangay and sila lang din po ang unang-unang tutulong po sa atin. Kaya kung may mga something man po, sila lang din po ang nandyan para sa atin. Kaya naman makipag-participate po tayo, magpa-registered po tayo, mga hindi pa nakapag-registered. Yung mga SK po, yung mga gusto rin pong mga tumakbo bilang SK Kagawad, SK Chairman, nako, tumakbo lang po kayo. Ano po yan, attorney? Kailangan din po natin yan para sa mga kabataan. Ayun, thank you so much po, attorney. Attorney, baka may gusto ka naman pong batiin or i-shoutout? Binabati ko po lahat ng mga taga-COMELEC. Tayo po ay magtatrabaho pa rin. Tuloy-tuloy pa rin yan dahil tayo ay government servants and we serve the people. Kaya sana po lahat tayo ay magkaroon ng safe na araw ngayon, safe na weekend dahil po may parating na bagyo. Yan pa lang ang pasilip ngayong umaga dahil sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Nako, makakain na naman ng babaeng ito ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences. Puerto de San Juan Beach Resort Hotel and Residences, a high-end and exclusive residential enclave and boutique luxury resort located at the heart of San Juan La Union, the surfing capital of Northern Philippines. Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home. Powered by Converge. Enjoy unlimited internet for just 700 pesos a month. Walang lock-in period or kontrata. Napakamura at 4 pesos daily only. Mabilis at available nationwide. Visit us today at the ground floor of Baguio Methodist Building, Marcos Highway in front of BGH Flyover, or like and visit our Facebook page, Highland Internet Surf to Sawa. Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers.
Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance. Ay pinggang Pinoy malami. There you have it, isa sa 7 healthy habits. Sundin! Do it na yan, ang sugaling unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan ng pito-pito. Sa healthy habits go na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm. Put safety first. Do it na yan para sa healthy Pilipinas. Sa anumang sakuna, Sa aking likuran, laging nakabantay. patuloy pa rin binabantayan ang pagbubuhay. Sa anumang hamon, kami ang inyong sandigan. Ang epekto ng bagyong Karina at Maghahatid ng dekalibreng impormasyon at mga balita. Nandito po tayo ngayon sa Quezon Road. Luzon, Headlines. At nagbabalik ang morning balitaktakan. Mayat Latanya. Mayat talaga. Really. Pero eto, may update lang po tayo sa mga walang pasok, especially dyan sa may parte ng Isabela. Ayan, dyan sa may Angadanan. All levels, public and private po, walang pasok. Sa may Nagilian from kindergarten to high school. Sa Quezon, Cabatuan, all levels, public and private. Cordon, kindergarten to high school. Dyan po yan sa may Isabela. Naku, ingat po tayong lahat. Kasi nandyan nasa may bandang north, south, east. Nasa may Yes. eastern part kasi ng Isabela, yung bagyo ngayon. At saka Oo. Although within 48 hours, wala na siya sa kalupaan. Pero yung bahagi pa rin ng kanyang katawan ay makakaapekto pa rin sa northern At saka Luzon. maaano niya kasi ang habagat. Oo, magkasabay kasi yan siya. Expect po natin na hanggang weekends po may mga light to moderate Rain showers. Exactly. Mula sa mga update patungkol sa SK and barangay election, dumako naman tayo sa mga furniture na panghari at reyna. Nako, tignan natin yan dito sa Bentang Benta. Hello mga ka-MB! Nandito tayo ngayon sa Marcos Highway para silipin ang mga bonggang furnitures na makikita sa Homebound Furniture Plaza. Ang paboritong puntahan ng mga may furniture goals dito sa siyudad ng Baguio. Let's go! Hello, Ma'am Evan! Oh, hi! Hello, Ma'am. How are you? It's so good to see you, Miss Yeah, Bea. good to see you too, Ma'am. Kamusta po kayo? Okay naman. Mhm. Super excited para sa isang tour dito sa Homebound Furniture Plus kasi pagpasok ko pa lang, alam ko busog na yung mata ko sa mga nakikita ko. Wow, So, thank you, Miss Bea. let's have a tour. I-tour mo ako, Ma'am. Okay. Oo. Yeah. Okay. So, actually, when you enter the store, itong dalawang windows natin is where we showcase yung mga new arrival. Like now, what we have in store is this bar chair and yung aming island table. Ayun yung mga bago. And then, this is actually quite simple. Medyo maliit lang naman kasi yung store. So, we normally showcase, Miss Bea, yung mga L-shaped sofa namin. Kasi based on experience, we just noticed na yung sofa, yun yung talagang best seller sa collections namin. So, we put it forward para makita kaagad ng tao. Malakas kasi siyang makahatak ng Sa mga bagay. ng mga Kasi- buyers. Kasi pag nakikita mo pa lang, parang sabi ko nga, gusto mo Yes. nang upuan ka agad. Yes, actually, it's very comfortable. So, kung papansinin po ninyo, the display is very suggestive.
ang ginawa po namin, we put pieces together which we know would complement. Like for example, itong sofa na to, if they have a big house and they have to buy 2 sofas, we put one light and one dark, and then may suggestion na kami ng floral arrangement in the middle, including the center table, including the paintings that would go with it. So pag nakita mo na ito, parang you're already looking at what can happen dun sa mismong space mo. Yes, Miss Bea. So, the same thing we do for our dining set. So, these are our collection of dining sets. Meron ho kami ditong ibinibenta na 2-seater, 4-seater, ideal for condominium. And then for the house and lot, we usually sell them 6 to 8-seaters. Or, upon request, kung gusto nilang magpa-customize ng bigger than that, longer than that, kahit gaano kahaba yan, we can do it. Actually, eto nga mga ka-MB, no? Kung papansinin natin, di ba parang hulaan ng price? Kung ako hindi ko alam yung price nito, siguro mag-range to ng around 20 to 30. Well, that's correct. I saw that from other stores. Pero, here sa Homebound Furniture Plus, it's just 15,400 plus. And that's excluding the discount. Excluding the discount pa yan siya. Pero pag titignan mo, more than the price that you sell it for, that's no? True. Considering this table in particular is a solid wood, and then makikita mo naman yung make ng kanyang padded seat. It's really high-end. Feeling ko hindi talaga ito mapa-flat agad-agad. Yes. It will take time. So we are big on warranty, Miss Bea. We have some items here na 3 years ang warranty niya. So, yun yung isa sa mga nagustuhan ng client sa amin. That's exactly the reason why we have swatches here. Yes. Opo. Kasi the swatches, ito yung reference ng mga client po namin. If they saw something that they like, for example, and then they want it in different color or different material, we can do it for them. Actually, yung mga paintings na nakikita natin dito, for sale din yan. Kasi ang Homebound Furniture Plus, they do not just offer furnitures. May mga paintings, decorations, mga ganyan. So, marami talagang pwedeng magamit or mabili dito sa Homebound Furniture Plus para sa ikagaganda ng inyong mga places like your rooms or mga hotels or whatnot. Diba? Perfect. Hindi lang yan. Babalik ka talaga dahil sa kanilang exemptional service. Very hands-on ang atake. Kaya nga may mga suki na sila kasi bukod sa quality, ang bait pa ng mga staff. Bongga talaga, di ba? At ito pa ha, bukod sa PhilJeps accredited sila, kung bibili ka, may free ka ng ocular inspection. Free pa ang installation ng mga furniture mo. Plus, minimal pa ang delivery charge. O, di ba? Palong-palo sa benefits. Ayan. So, grabe naman. Thank you so much, ma'am, sa pag-tour sa akin dito. Pero, mapunta naman tayo sa medyo maseryosohang usapan. Okay. Kamusta na ang love life niyo? Ay, chika lang. Hindi. Pero gusto ko lang sanang malaman, ma'am. How did Homebound Furniture Plus came about? Okay, so sa mga hindi pa nakakaalam, Miss Bea, I'm actually a realtor. So I started my career in Baguio. During the pandemic, I moved in here to sell a condominium. And then, what happened next is, yung mga naging client ko who bought from me, sometimes they would ask my opinion about what to put in their homes or paano ba natin aayusin yan, if they're intending to use it for personal use or maybe sometimes for Airbnb. So there were instances when I have to assist my client to buy. And then, ang na-realize ko when I was going around Baguio, since I'm not yet familiar at that time with the places to visit here, medyo limited yung options kung dito ka lang bibili. And kung meron man tayong mahusay na i-offer, to be honest, we have a lot of solid wood furniture here in Baguio.
na para sa akin, saludo ako dun sa quality nila. But some of our clients prefer a modern collection. So what happened then, bumababa po ako ng Manila to choose for them. And then those products that I'm buying, inaakyat ko pa dito. So nagkaroon ako ng idea. Since I'm actually thinking of what to do back then, sabi ko, why not put up a store? Anyway, galing naman ako sa isang company na nagbebenta din ng furniture. I work with that company for quite a period of time, and I learned a lot of things working with some famous interior designers too. So that's Homebound now. And may plus. Ano yung plus, ma'am? Yeah, plus is again, it's because when I thought of putting up a business, originally it's just furniture. Pero sabi ko, baka pababain na naman ako sa Manila para bumili ng mga furnishings. So naging plus ang Homebound, Miss Bea, because I thought of integrating other furnishings as well. So may paintings tayo ngayon, may mga floral arrangements tayo. We have rugs, decorative rugs. We have figurines and other trinkets that's nice for the house. Even these simple succulents here. Meron din po kaming mga incense holder katulad po neto. So plus is actually giving me more leeway to add to the products later on. Kasi my intention is really to give a very good service to our client. And I don't want the name to limit what we are capable of doing. At saka, plus, I believe, is not just dun sa mga products na kaya nyong i-offer, but the service as well, no? Yes, that's correct. Plus also represents the fact that we go above and beyond the customer expectation from Homebound. Like for most stores, pag pumunta ka doon, you just buy a product. Pay it, bring it home, and that's it. But in our case, kasi ngayon, Miss Bea, one unique service that we are giving our client is when they come to Homebound and they seem to be buying a lot of stuff, we offer our free interior enhancement service. So we go to their place free of charge and then we suggest what to put together. So normally, I arrange or I suggest a furniture for them para sa living room nila, para doon sa dining room nila, hanggang bedroom, all the way hanggang doon sa kanilang mga balconies. So that's the plus when it comes to service. And another plus when it comes to service, apart from free ocular inspection, meron din po kaming free assembly of products. I just know that there are some businesses that charges extra for the assembly. Pero ang para sa akin kasi, although it comes with a manual, yung mga boxes of furniture natin, it would be very difficult for a client to do that. Matanong ko lang naman, ma'am, kasi napag-uusapan natin kanina about clients. Sino po ba yung mga target clients natin? Okay, so here in Baguio, what I love about this place is napakarami po nating condominium, Miss Bea. Okay, so of course, all the homeowners, condominium man yan or house and lot, is our target customer. Apart from them, merong mga interior designers dito sa Baguio, engineers, architects, builders, and developers. So lahat po ng nasa construction industry, they are our target market. Kasi dun sa mga unit owners, for their home use, they can buy from us. And then yung mga developers, architects, and interior designers, there are actually a lot of them buying from us for their clients. Homebound is PhilJEPS accredited. So most offices would always ask us if what they're looking for is available. Kasi right now, Miss Bea, we have a proven track record. We already fixed some offices here in Baguio. And people going there are quite impressed, I guess, with the effort that we put, the heart that we put into the project, that they would always ask them, sino po ba ang gumawa nito? We started in Baguio, but would you believe, Miss Bea, even offices from Nueva Vizcaya, from La Union, Subic, pinapakot na po nila sa amin. And last question ko, ma'am, kasi syempre, ako din, may background din naman ako. Wow! Wala talaga. Gusto ko lang talungin. Paano po yung mga gusto ng sarili nilang design sa furniture? I mean, syempre, we offer yung customization. Pero yung sariling design talaga, do you also offer that? We can manufacture any designs for that matter. We explained it a lot of times to clients. We can bend solid wood, we can bend metals for them, but of course, the supplier that is helping us do this, meron din po silang requirement.
pagdating doon sa volume or kahit sa total man lang. Kasi it would be very difficult for them to make, one item lang for one person. That would be costly on the part of the client. Kaya nga, isang buong bahay, ganun ang usapan. Isang buong hotel, isang buong condominium if they want us to manufacture the cabinet for them. You show us the photo of your inspiration and tatapatan natin yon. So it works all the time, Miss Bea. Some people would come here with a picture and then pinapakita namin yung alternative. And they like it. And they seem to be happy with it after we deliver. I think naman, no? Kasi Yes. pagpunta pa lang dito sa inyong showroom, ma'am, na-happy na ako kaagad. Ano na lang yung mga bumibili talaga at napupunta sa sarili nilang mga tahanan, ng mga businesses and spaces, yung mga furnitures na galing dito sa inyo. Anyway, ma'am, thank you very much. Pero if you have to leave one thing sa mga nanonood sa atin ngayon, like a tagline of Homebound Plus, what would it be? No, actually, I'm not going to say our tagline, but I want to say something that I think a lot of people deserve to hear. And that is, thank you, Baguio City. Agyaman kami kakailyan for patronizing Homebound. Agyaman kami for, putting a lot of good words about the company, about the brand. Kasi, Miss Bea, actually medyo naluluha ako, ang mga clients namin dito are mostly referrals. Those who are happy with our services really spread the word. Yeah. You deserve. So thank you. Yun ang gusto ko sabihin. Thank you sa inyong lahat. And now that we are on our second year, we hope to reach another mileage. Sabi ko nga sa kanila, pagbubutihin pa namin lalo. More products, good ones, of course. Improved service. And of course, yung customer and supplier relationship namin, talagang tututukan ko yon. Kasi palagi kong sinasabi sa kanila, ang daming sinusuplayan ng supplier. But I am happy to say that Homebound is one of their priority stores sa lahat ng kausap namin simply because medyo mabilis yung turnover. Yes. Ayun, so agyaman na, Baguio City. Grabe. You deserve everything good in life, ma'am, for sure. At pati moving forward, you will deserve all the blessings that is coming and will still come. Thank you so much. Ma'am. Thank you so much, Miss Para Bea. sa napakasaya na pagpasyal natin at pagpapakilala sa Homebound Furniture. Thank you so much. Kaya kung ngayon nyo lang narinig ang Homebound Furniture Plus, isa lang ang masasabi ko, pumunta na kayo dito para malaman nyo kung bakit sila ang preferred na furniture supplier dito sa Baguio City. Hindi lang ito basta showroom, mga ka-MD. This is a place of your dreams. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Come and visit Homebound Furniture Plus. Located at GF Center Point Plaza, Barangay Bakaking Central, Marcos Highway, Baguio City. Who knows? Your next plus might just be waiting for you here. For more inquiries, you can contact them at 0998-960-7171 or 0917-6904-787 or email them at homeboundfurniturebagyo@gmail.com. Grabe. Yes, Homebound Furniture Plus. They are on a mission to make Baguio even more beautiful. Diba? Hindi lang mga furniture doon ang maganda, pati yung naka-yellow. Hala ka na, no! Stop that, please! Okay, let's stop. Nag-stop talaga siya. Maraming Pero salamat, galing. Ma'am Evet. At sa pagpapakilala rin natin ng Homebound Furniture Plus. Anyway! Nako naman mula sa mga kagamitan na panghari. At Reyna, magtungo naman tayo sa mga mabibilis na supremo ng kagubatan. Dito lang yan sa Bag na Fact.
Speaking of hayop, here are the top 15 fastest animals on land. Napansin mo ba na ang mga animals na mabilis tumakbo ay may advantage na kung saan ginagamit nila ang kanilang bilis upang makahunt ng kakainin o tumakbo sa mga predator? Ika nga ng iba, survival of the fittest. In our top 15, elk ay kabilang sa pamilya ng mga deer na may bilis na 40 meters per hour na karaniwang makikita sa North America at Central Asia. Usapang ibon naman. Next in our list, we have the ostrich, ang pinakamalaking uri ng ibon na may bilis na 40 meters per hour. Ginagamit nila ang kanilang bilis upang makatakbo sa kanilang predator na karaniwang makikita sa Africa. Next naman ay ang jackal na may bilis na 40 meters per hour. Napansin mo ba na may kamukha ang jackal? Tama ka, mayroon nga, dahil ang jackal ay smaller relatives ng mga coyote at wolves. At native naman ito sa Africa at Eurasia. Next ay ang African wild dog na nagtataglay ng bilis na 42 meters per hour at may unique way of hunting din ang African wild dog. Sila ay nag-hunt bilang isang grupo at papalibutin nila ang kanilang target o prey hanggang mahuli nila ito. In our 11th list, coyote na may bilis na 43 meters per hour na kung saan ginagamit niya ang kanyang bilis upang mahuli ang kanyang prey na makikita sa Central at Hilaga ng Amerika. 5 pa lang yan from our top 15. Ngayon naman, tumalon tayo sa top 10. Speaking of pagtalon, ang kangaroo naman ay may bilis na 44 meters per hour at ginagamit nila ang kanilang tail para hindi matumba o para ma-maintain ang kanilang balance na karaniwang makikita sa bansang Australia. Next naman ay ang greyhound na may bilis na 43 meters per hour. May wider vision din ang mga ito na kung saan mas nakikita nila agad ang kanilang prey. Ang top 8 ay maliit pero mabilis. Ito ang brown hare na may bilis na 45 meters per hour. Ginagamit nila ang kanilang bilis upang makalayo sa mga predators. Next ay ang American quarter horse na may bilis na 47.5 meters per hour. And they are one of the oldest breed sa Amerika. At sa ating top 6 naman ay ang black buck. May bilis itong 50 meters per hour. Gaya ng ibang hayop, ginagamit nila ang kanilang bilis to avoid the predators. At sila din ay excellent jumpers na matatagpuan sa India at Nepal. Roar! Grabe naman ng gulat. Ngayon naman dumako tayo sa ating top 5 fastest animals on land. Pasok naman sa ating top 5 ang lion na may bilis na 50 meters per hour na kung saan ginagamit nila ang kanilang bilis upang mahuli ang kanilang prey. Pang-apat naman ay ang wildebeest that could run up to 50 meters per hour at karaniwang makikita sa silangan at central na bahagi ng Afrika. Next ay ang springbok na may bilis na 55 meters per hour. Hindi lang sa mabilis ito, ay kaya rin itong tumalon ng mahigit 11 feet na matatagpuan sa southwestern region ng Africa. Ang pangalawa naman ay ang pronghorn antelope na nagtataglay ng 55 meters per hour at kaya nitong tumakbo ng tuloy-tuloy habang mini-maintain ang kanyang speed na makikita sa grassland ng Western America. Ang pinakauna sa fastest animal on land ay ang cheetah na may bilis na 75 meters per hour. Ginagamit din ng cheetah ang kanyang bilis upang mahuli ang kanyang prey. At yan ang top 15 fastest animals on land. Oh, saan ka ba? May ay takbo-takbo, may ay run-run. Run, Si Irvan Yusuf ng TSU. Maraming salamat sa pagpapakilala ng mga mabibilis na hayop. Pero nandun kami, ha? Ay, wala kami dun. Asan? Yung mga kabayo, pang ilan ng kabayo? Meron Oo, siya. nandun kami. Nandun ka. Lost. Ha? Ano? Walang wild boar daw. Pero mabilis din yung mga mabilis yun. Din yun. Nasa top 20 Oo yun. nga, mabilis rin tong mic. Chareng! Mabilis ko yun. May I
Alright. Gusto ko makita kung gaano kabilis MPH yung mic. Oo, mas mabilis yun kahit sa cheetah, ewan ko lang talaga. Naman, oo. Pero ang galing, di ba? Batang lawin ang tawag doon. Anyway, mga ka-MB, yan, umpisa pa lang ng mga kaalaman natin dito sa Morning Balitaktakan. Dahil mamaya, meron naman tayong pag-uusapan na pinag-uusapan na actually online. Oo, itong katanungang mahirap yatang sagutin. At syempre, makakatikim tayo ng isang sisig. Hindi sisig na normal. Abnormal? Sisig na gawa sa... Oo. Sisig na gawa sa gulay. Ano kaya ito? Lahat ng yan sa pagbabalik ng Morning Balitaktakan. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Homebound Furniture Plus. Offers home, outer, office, and customized furniture. Located at ground floor Centerpoint Plaza, Bakaking Central Marcos Highway, Baguio City. Visit now! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pongtao Dashcam Supplier. Located at Longlong, La Trinidad, Benguet. Pongtao, para sa mga kailangan ng inyong sasakyan. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Healthy habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, sa isip sa gawa. Leave nothing but footprints. Ang sige na inahin at mamanahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa unado ang pitong ito. Sa healthy habits mo na to. Para sa healthy Pilipinas. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants. Spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. At nagbabalik ang Morning Balitaktakan from Fastest Animals on Land. Naku mga ka-MB, dumako naman tayo sa mabilisang pagsagot sa isang katanungan dito sa Balitaktakan. Good morning mga ka-MB. Nandito tayo ngayon sa labas upang kunin ang saloobin ng mga residente ukol sa panukalang parusahan ng mga anak na bigong suportahan ng kanilang mga magulang na matanda, may sakit at mahina na. Siguro. Kasi kung pinalaki naman nila ng mabuti ang anak nila, parang kahit tumanda sila alagaan. Hindi naman dapat parusahan. Kasi talagang matalang. Kasi talagang makita mo talagang yung mga anak, mahal naman yung mga magulang, talaga susuportahan nila. Depende. Oo, naging depende. Kasi, parang same din dun sa sinabi ko kanina na hindi naman, pag yung anak, hindi naman pare-parehas din yung level nila or status nila, paglaki nila. Hindi naman lahat ng anak is naging successful. What if yung isang anak is hindi naman talaga kayang suportahan yung parents nila
And then yung iba kaya naman. So, wag din sana i-generalize na lahat dapat maparusahan kasi hindi pare-parehas ng kakayahan sa buhay. Agree kami doon kasi dapat talaga parusahan kasi tawag na doon. Kailangan dapat talaga tulungan yung magulang, yung mga bata. Hindi porket matanda na yung mga magulang nila, dapat hindi na nila dapat pababayaan ganun. So, nag-agree ako doon na dapat parusahan yung mga para naman makapagsubalit kumbaga yung mga bata sa magulang. Kaya agree ako doon. Para sa akin, yung magulang kasi dapat mapunta sila dun sa edad na dapat talaga yung anak ko mag-aalaga sa kanila. Kung magkakaroon siguro ng batas na gano'n, pwede rin. Hindi, kasi para magkaroon sila ng sense of responsibility ba dun sa mga magulang nila. Kaysa naman sa lagi lang dun sa tabi ng kabayaan lang silang magkasakit sa bahay, gano'n. Kung kaya naman ng mga anak, di ba't hindi nalagaan yung mga magulang nila, di ba? Hindi ako agree na parusahan yung mga anak na hindi sumusuporta. Kasi minsan, may mga trauma na hindi talaga natin kayang alisin from our parents. Kaya kahit na support ako na sinusuportahan natin yung mga magulang natin, hindi ako agree na parusahan yung mga anak na piniling hindi suportahan. Kasi wala tayo sa posisyon nila para i-judge sila sa naranasan nila. Kaya ganun. Sangayon ako doon. Dahil hindi na maganda yung ginagawa nila. Magulang nila pagkatapos ganyan ang gagawin nila. No? Hindi pwede yun. Kailangan maparusahan sila. Sangayon ako doon. Dahil hindi na maganda yung ginagawa nila. Magulang nila pagkatapos ganyan ang gagawin nila. No? Hindi pwede yun. Kailangan maparusahan sila. Sangayon ako doon. Dahil hindi na maganda yung ginagawa nila. Magulang nila pagkatapos ganyan ang gagawin nila. No? Hindi pwede yun. Kailangan maparusahan sila. Sangayon ako doon. Dahil hindi na maganda yung ginagawa nila. Magulang nila pagkatapos ganyan ang gagawin nila. No? Oh, 'di ba? Talagang matindi yung pagkakasabi ni tatay. Kaya paulit-ulit talaga yun, maparusahan ang mga anak talaga. Well, kailangan oo. ganun magulang ako tapos papabayaan mo ko. Hindi pwede. Pero ikaw, ano sa tingin mo? Hati-hati kasi talagang opinion. Oo. Pero sa akin talaga, bilang isang anak din at magiging magulang. Wow! Kailan? Future! Buntis ka? Ay, kakaloka sa mga giging Diyos mio, garapon. Hindi, in the Pasabog. future. Nag-gender reveal. Hindi, pero para sa akin bilang anak na lang, sa akin kasi hindi na kailangang sabihin kasi nasa nature na ng bawat anak na hindi porket binibigay mo yung gusto nila, pagsukli yun, kundi yun yung way mo ng pagmamahal mo sa kanila. Kasi ganun ako Ever since, hindi ako pinressure ng magulang ko. Thank God at merong ganon na hindi ako pinressure na anak, pag tumanda ako, ikaw ang bahala sa akin, ikaw ang magaganto, magaganyan. Kasi ako, kusa mo yun. Kusa ko na yun na, alam ko yun kasi anak ako Yes. Yun yung way ng pagmamahal ko sa kanila. Hindi lang para ibalik ko yung ginawa nila sa akin, kundi yun din yung ibabalik ko bilang anak sa kanila. Kasi alam ko rin ang mararamdaman ko rin yun kapag naging magulang na ako someday. Paano yung iyak? Saluhin ng isang finger. I-push, ipupush yan. Ikaw ba, Miss Bea? Agree. Hindi naman lahat ng anak, siguro anak na Pilipino. Oo. Kasi tayo mga Pilipino, family-oriented kasi talaga tayo. So, nasa nature na ng bawat Pinoy na alagaan yung kanilang mga magulang, especially kapag matanda na, may sakit na, at mahina na. Ngayon, yung parusa naman, depende kasi yan Paano kapag yung katulad ng sagot ng isa, paano nga kapag hindi siya pinalad nung tumanda siya, hindi siya naging successful? Paano niya masusuportahan?
Diba? Paano pag pinarusahan mo? Sabihin natin ang parusa, pagkakulong o pagkaroon ng multa. O di imbis na yung pagmumulta, yun na lang yung itulong. Siguro sa akin, i-require. I-require sila na pagdating siguro sa pag meron na ngang hinanakit or meron nang nararamdaman yung mga magulang, mahina na 10% siguro or 5% ang kinikita, mapunta ka agad. So, walang question na meron at meron from your kita ng percentage na mapunta at pantulong sa mga magulang. Totoo yan. Well, meron talagang instances talaga na meron yung, hindi naman talaga sila okay. Well, hindi naman yun, normal naman yun na may mga magulang talaga parang out of 10 merong isa, dalawa na talagang na hindi na wag na tayong magka-plastic nila, na-neglect rin talaga ang mga anak. Yes, dahil din naman talaga sa hirap ng buhay. Meron at meron pa rin naman, pero siguro nasa atin na kasing nature na meron din talagang mga magulang na pinipressure ang anak. Yes. Kailangan, bata pa lang naandyan na tayo, bata pa lang, kailangan anak, mag-aral ka ng mabuti, magtrabaho ka para pagtanda natin, mabuhay mo kami, ganyan-ganyan. Dapat ibalik mo kasi pinanganak kita. Parang sa akin ang buhay mo, ganun dapat. Pero dapat wag po natin i-pressure kasi hindi, wala namang galit. Nagagalit sa kapag may gumagawa ng ganun, naiinis. Pero siguro ang maganda diyan, babaan natin yung cost of living. Oo. Dagdagan ng sahod ng mga empleyado para makatulong sa mga magulang kasi hindi po lahat mayaman. Yung iba mukhang mayaman lang. Mukha lang kaming mayaman. Exactly. Wala, mukha lang pero wala. Mas magiging mayaman tayo, dahil... Oo, mula sa mabilisang pagsagot kanina, dumako naman tayo sa mabilis at affordable at napakasarap na pwedeng ihain sa hapagkainan. Dito lang yun sa Cooklitan! Ako nga pala si Vincent, isang communication student. Tara, samahan niyo ako sa mga ganap ko ngayong araw. Nakakapagod. Ano kayang pwedeng kainin? Alam ko na. Heto lang ang mga kailangan mo. Sili, kalamansi, itlog, toyo, asin, paminta, at flour. At syempre, hindi mawawala ang talong. Ihanda mo na din ang isang lalagyan na may halong itlog, asin, paminta, at harina. Pagkatapos nito, ihanda mo na ang mantika dahil magpiprito na tayo. Lagyan ng toyo, asin. Bet ko ang talong saya. sisig na Oo, ito. napaka-healthy. Ay, ang sarap! May pasili pa. Lagyan na natin yung kamalansi. Kamalansi. Yan, perfect. Naglalaway na ako. Totoo? Oo. Let's try na. Wag. Siyempre, nagam mo kalamansi. We need to mix it first. Eto ang maganda sa akin, no? Kasi nga, syempre, we're trying to lose some weight and gaining some more muscles in life. Yan. Ay, nakakatuwa. Egg yan, no? Yes, egg, talong, oo, bawang, sibuyas, and kamalansi with mayo. Oh, right? Magkano to? Lahat? Lahat. 200 lang to. Tapos, magkano ba ang talong ngayon? Oo. 40 pesos isang kilo sa palengke na 200. Oo. Tikman na natin. Ako pwede ko siyang i-try na natin. May mayonnaise? Ay. Sige, okay lang. Cheers.
I need more calamansi. I love it. Mm-mm. Maharap. Sarap. Tsaka lang. Ilang minutes lang to ginagawa, di ba? Mga 3 minutes lang to. Hindi lasa yung talong, ang sarap. Lasa yung talong. Ba? Kapag yung talong, Grabe, puno na yung buong linggo ko. Diba? Salamat sa'yo, JV. Masarap. Sarap. Pero may sumigaw kanina na panood niya yung sarili niyang damit doon. Pero this one is an egg lang talaga to. Pero parang hindi siya egg. Parang hindi, no? Oo, parang akong karne. tokwa. Karne, sabi ko, tokwa sa'yo. Ang saya ng buhay. I love working. Chareng! Ang harap! Alam mo, syempre, nandun yung texture nung talong. Naglalaban-laban pa rin. Parang normal pa rin na sisig. Tapos hindi overpowering yung mayo. That's a good thing. Kasi di ba minsan kasi ang mayo, yan ang nakakasuya. Pero ito kasi, may naghahalo yung asim, yung tamis, yung alat. Tapos mapeperi pa siya. Tapos may maanghang pa. Ay, ang sarap. Oo, sarap nung anghang niya actually. Pwede nyo itong gawin kasama ng mga anak din ninyo para ma-enjoy din nila ang mga gulay. Siguro hindi lang sa talong pwede gawin to, no? Sa ampalaya. Ampalaya. Sayote, I guess. Pwede. Matubig kasi yung mga yun. Sayote. Alam mo, sarap nito sa rice. Wala pa tayong rice dyan. Emerald. Oo, hindi na, titirahan daw siya. Titirahan daw natin yung mga camera. Wag ganyan. Oo. Maawa naman kayo, pero last na. Oo. Wait lang. Harap. Ang sarap. You have to try this at home, mga ka-MB, no? Para sa recipe, balikan lamang po yung posting natin sa Morning Balitaktakan Facebook page. Exactly. So, nandun po lahat yan, yung gagawin ni JB, kung paano matapos itong talong sisig na ito. So don't forget to like and follow and share na rin yung mga contents natin sa Morning Balitaktakan Facebook page. Oo, dahil meron po tayo sa Facebook, sa X, sa Instagram, sa YouTube, and of course, sa TikTok. Ayan, nandyan na po yan sa television ninyo. At hindi lang po yan dahil mapapanood nyo rin po kami kapag kayo ay naka-Mountain View Satellite dahil nasa Channel 10 lang po kami. At kapag hindi nyo naman po mahanap-hanap ang ganitong pagmumuka, nako po, iriskan-riskan lang po ang inyong mga digiboxes at hanapin ang RNG Luzon channel. Oh. Sige lang. Wow, ubos na. Tirahan mo daw sila. Sorry na. Sorry na, nadala ka. Ang saya, no? Ang sarap kasi. Pasubo. Chareng, pasubo. Naku, siyempre, hindi natin tatapusin ang araw ng ito nang wala man lang kahit konting kantahan. Oo, naku, ano bang kakantayin natin dito sa Kantagahan? Tamang-tama yung kanta dito sa sisig. Bakit? May kulang na lang eh. Pero syempre, kasama natin ngayon ang interns from Tarlac State University. Yes, come on! Siya sa isang madilim na sulok. Ewan ko pa kung bakit sa libo-libo babaeng nandoon. Wala pang isang minuto, nahulog na ang loob ko sa'yo. Come on, everybody! Gusto ko sanang marinig ang tinig mo. Nawakan ko ang palad mo. Gusto ko sanang lumapit, kung di lang sa lalaki, kayakap mo. Antonias! Hindi ko makita. Dalhin mo ako sa iyong palasyo. Maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang
pagsisilbihan, o aking prinsesa. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Service water nga po. Siyempre mga ka-MB, don't forget, follow and like ang ating official Facebook page, Regional News Group RNG Luzon. Matulog, naisip ko ang iyong mata. Nasa isip kita buong umaga. Buong magdama. Parati kang tanaw o sakit isipin, ito'y isang panaginip, panaginip lang. Dalhin mo ako sa iyong palasyo, maglakad tayo sa hardin ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan, o aking prinsipe. Prinsesa, prinsesa, prinsesa. Naktagal po lang service. Pero ang saya, yung mic amoy guard. Yes! So, siyempre mga ka-MB, nakakasama yung nag-iisang bumbilya sa umaga, Miss Bea. At nakasama niyo rin ngayong Friday. Ba't natigil? Oo, Hindi pa naman natigil, tapos gumaganyan yun. pa ako. Oo. Kumakanta, para mas maganda sana. Oo, ayan, meron pa rin naman. At nakasama nyo ngayong Friday morning, nag-iisang siya, baby girl ng RNG. Chu! Baby girl ng RNG, Miss Angel Arquero. Ayun na nga mga ka-MD, huwag kakaligtaan na laging panoorin ang Morning Balitaktakan Lunes hanggang Biyernes yan. Alas 8 ng umaga hanggang kailan natin gustong magtapos. Totoo. Oo, wala kasing specific time. Gusto exactly. Happy Friday po sa ating lahat. Uy, may babatiin gusto kayo. Gusto batiin? Go. Hello mama. Shout out po kay mama ko na nanonood. I miss you, ma. Oh, sige Sino pa. Oh, ikaw, Shout out kay mama ko na nasa abroad. Wow! Oh, Erwan. Hello po sa family ko and friends ko dyan sa Tarlac. Ayan, gusto ko rin batiin po yung mga friends ko. See you bukas kahit may bagyo. Dahil naniniwala tayong walang bagyong makakapagpigil sa pagkakaibigan nyo. Ay, ang ganda ng flag na yun. Magkita-kita ulit tayo mga ka-MB. Ay! Sabi rin po nung may birthday. Birthday ko. Hindi nga, birthday niya? Birthday niya. Bakit wala man lang tayong pa-picture dyan? Oo. Kasi sa 20, sa Sunday. Oo. Sige, ngayon na natin siya batiin. Ayan. Happy birthday sa isang taong hindi nakukumpleto ang isang linggo. Oo, laging merong isa na wala siya. Happy birthday kay Alvin! Rosas, ayan, happy 47th birthday. Yes, kaya naman, ito ang para sa'yo. 5, 4, 3, and 2. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May you live long, Alvin. May you live long, Alvin. Tawagin naman natin May you siya. live long, may you live long, may you live long, Alvin. May God bless you more. May God bless you more. May God bless you more. Yes! Akala ko sa Alvin ang may birthday. Mukhang ikaw. Magkita-kita tayo muli mga ka-MB sa susunod na linggo. Dito pa rin sa Masaya, Maligalig. Oo, ano pa? Magbigay ka ng adjective. Informative. Tas ano pa, dun ka kasi yung babatiin natin. Babatiin din natin, oo.
Wala na siya maligalig, masaya, masaya. nakakatawa, informative na morning balitaktakan. Pero bago yan, maraming salamat sa Pong Tao Dashcam located at Longlang Trinidad Benguet. Pong Tao para sa mga kailangan ng inyong mga sasakyan. Gusto rin po namin pasalamat ang Homebound Furniture Plus, a Baguio-based furniture showroom that offers home, outdoor office, and customized furniture field jobs accredited, free ocular inspection, free assembly, minimal delivery charge. A Homebound Furniture Plus are on a mission to make Baguio City even more beautiful. They are located at Pure Gold Building, Marcos Highway, Baguio City. And we would also like to thank Puerto de San Juan, your premier beach resort and hotel destination in San Juan, La Union. Experience Puerto de San Juan. And Surf to Sawa with the most affordable prepaid fiber to home powered by Hanberg. Maraming salamat sa lahat ng mga suwanga sa atin ngayong linggong ito. Makita-kita ka ba? Magkita-kita ulit tayo sa susunod na linggo. Dito lang yan sa Morning Balitaktakan. Bayat niya. Bye. Have a wonderful weekend. Ingat po tayong lahat. Bye. See you bukas, The Mortis.